Yung Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado, yo. Ako ang batas. Kamusta kayo? Eto, Aubrey versus Charisma, no? Love story yata to eh. Pero tingnan natin. Sana maging entertaining din to, no? Tingin ko naman. Pero, yan. Simulan na natin. Wala nang small talk. Burat, walang baterya yung vape ko. Tapos yung disposable ko, ubus na rin. Hindi pa ako nakakascore ng bago. Tsaka first thing in the morning ngayon, hindi pa ako nag-aalmusal. So ayoko uminom ng beer. Yeah, first day ngayon ng ano din, kakalipat lang ng oras, DST na dito, no? So, sigurado bukas po yan sa trabaho. Enjoyin lang natin to, pare. Mga pare. Yeah. Yan, aabang na ako sa ano. Ano ba? Yan. So, ayun, ang Let's go. pakiramdam ko, syempre kagaya pa rin ng dati, palaging masaya, tsaka palaging gigil. Bale, hindi siya katulad ng mga venue na nilapagan ko nung nakaraan sa Flip Top. Maliit yung venue ngayon, kaya alam ko na sa sarili ko, medyo mangangapa, maninibago ako. Pero tuloy-tuloy ito, game lang tayo, papalagan natin Sanay yan. ka pala Tingin Charisma sa malalaking venue. hindi siya na-expect ng tao. Kasi yung ginawa ko ngayon, ganyan ko pala siya gagawin eh. Ako talaga, nahirapan din talaga ako kay Aubrey kasi kasama ko siya sa gang, pareho kaming Temple Street. Kaibigan ko din siya, kahit wala pa siya sa Flip Top, nagkakasama na kami sa mga event, kaya nahirapan ako sa'yo. Makulit. Hindi ko alam kung ba't nahihirapan yung ibang tao sa ganun. Mas enjoy nga yun eh. Kasi parang, sa akin personally, dahil, kumbaga mas paring siya. Mas alam mong, hindi nyo kailangan maglagay masyado ng emosyon. Maglalagay kayo ng kaluluwa, pero hindi ng emosyon, di ba? Mas enjoy siya. Yun, ganun. Parang ako, kapag mas may relasyon ako sa kalaban, mas kaibigan ko o mas nakakasama, mas nagiging enjoy siya para sa akin. Siguro, syempre iba't iba sa bawat tao. Siguro may mga... Siguro hindi ako pinanganak para maging battle rapper kasi ganun, no? As may mga pinanganak na talagang, woo! Kailangan hindi ko kilala. Para talagang putang ina, disrespectful. Siguro ganun. Hindi, pero alam mo yun, syempre, kanya-kanyang ano yan. Pero ako, kapag kunwari, kay Sayad, kay Sak, sino pa ba yung mga... Siguro silang dalawa eh. Yung, kumbaga mas magaan yung loob ko na kagad dahil kilala mo. Di ba? Alam mo yung ganun. So, ewan ko. Sa akin lang yun. Pwedeng mali ako. Di ba? Tangina.
may tama't mali pa sa ganun eh. No? Alam mo, mahilig ang mga Pinoy sa ganun. Kailangan laging black and white ang lahat. Na, hindi, dapat ganyan, dapat ganun. Walang gray area. Absolute lahat. Ganon, agresibo. Tsaka nang gagangster talaga siya sa stage. Ayun pa nga yung nahirapan ako eh. Kasi meron siya mga unexpected na linya na di mo talaga aasahan na, uy, naisip na yun. Parang gano'n. Baga, kung ikukumpara mo sa mga dating laban niya, talagang makikita mo yung improvement niya. Kaya parang habang gumagano siya ng pakonti-konti, di mo rin alam kung ano yung mga pwede niyang bitawan, lalo magkaibigan pa kami. Pero yung paghahanda ko sa kanya nung parang ginawa namin, di muna kami nag-usap eh. Wala kaming communication, ganon. Parang naging battle mode kami parehas. Gusto ko lang din i-share sa lahat na wala akong pinangahawakan, wala akong pinanindigan, at wala na ako sa laro, yo. Diba? So, kumbaga, kung may mga, kung ano man yung mga nagawa ko, naiambag ko, kunwari, para sa flip top, at maraming hindi convinced, o merong hindi convinced, okay lang, sa'yo na yun. Pero yung nagawa ko na yun. Nakasemento na yun. Hindi nyo na mababago yun dahil yun na yun eh. Nangyari na, di ba? So nagawa ko yun. Sa ayaw at sa gusto nyo, nagawa ko yun. Well, kung di kayo convinced, hindi ko na problema yun. Pero nagawa ko yun. Yeah. So yun lang. So kung gusto nyo akong i-discredit dahil tingin yung kung ano pa man masasabi nyo tungkol sa akin, go ahead man. Kung yan ang magpapatulog sa inyo sa gabi, ayos lang sa akin. Makakatulog pa rin din ako sa gabi knowing na nagawa ko yung mga nagawa ko. Yun. So, it is what it is. Hindi natin mababago nakaraan, pero mababago natin ang future. Yun. So, yeah. Kailangan natin maglaban kahit magkaibigan tayo. Ayun, nag-usap kami. So, ayun, nahirapan talaga ako sa paghahanda ako sa kanya kasi talaga eh. Talaga eh. Yo, Jay, alam mo na. Sana wag mong biguin yung mga ina-expect ko sa'yo. Tsaka sana maging masaya tayong dalawa, lahat sa ako mga rin. gagawin natin Sana maging mamaya. masaya sa gagawin Tsaka natin. sana wag kang magagalit sa akin. Yun lang. Yeah. Aubrey, lagi mong tatandaan. Ano man mangyari sa laban na to, manalo matalo. Nasa likod mo pa rin ako palagi. Yeah. At update lang galing sa Fatheads na yung collab namin ng Fatheads na sombrero, mukhang hindi aabot ng March. Pasensya na sa paghihintay. Alam kong sinabi ko sa inyo na March, pero shit happens. So, April, lalabas na yon. Yung mga nag-pre-order, pasensya na. Antay lang kayo. May freebie ang Fatheads para sa atin dahil sa delay. So, alam mo yun, consolation, sorry, whatever. Pero yun, antayin nyo lang, darating yun. At hindi pa huli yun. Gusto kong magtuloy-tuloy ang mga gagawin namin ng Fatheads, no? Yeah. So, shout out kay Riel. At nga pala, huling plug ko na to dahil bukas na yung show ni Dawit Tabonares sa Las Piñas. So, checkin nyo na lang yung details. Tapos March 21, Flip Top, Langit Lupa. Yo, sobrang excited ako para dito. Handa na talaga akong mabulaga. Galingan nyo mga kasali, yo. Galingan nyo. Flip Top, Zoning 21, nandito pa rin, Match Point, Sports Bar, Mandaluyong City, pangatlong laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng support ng tunay, live at online. Ganda ng shirt, Tayo sa Metallica. Flip Metallica Top, load. live in Manila. Marami ba nakikinig ng Metallica dito sa nanonood na reviews ng channel ko? Ano yan eh. Gusto ko lang din malaman ang opinion nyo. Anong tingin nyo sa load na album? Naka-Metallica rin pala ako, no? Hardwired pa akin. Kasi syempre sobrang mixed emotions ang perspective ng mga tao sa load. Nagpagupit sila dyan. Galing Black Album. Tapos biglang rock and roll, alam mo yun, pwede mo ba sabihin na sumabay sa grunge? Ewan ko, pero ako masasabi ko lagi, kahit sa mga pinakapangit na album ng Metallica, Saint Anger, load maganda pa rin eh, di ba? Rock and roll na mabigat, pero sa tingin ko maganda siya. Saint Anger maganda rin. Nagkataon kasi Metallica sila. So, kung ibang banda yung gumawa ng mga album na yan, sigurado solid. Pero nagkataon Metallica sila, kanya yung mga tao, ganun na reaction, ganun na opinion. So,
Yeah, gusto ko lang malaman opinion nyo. Keep it healthy, oh. Alam mo yun. Gusto ko na itong channel natin mas healthy ang mga conversation at mas may tamang pag-iisip ang mga taong nandito tumatambay. So, yeah, yun. Ito, Hardwired din. Alam mo pare, kwento ko lang sa inyo, nanood kami ni Reg ng Metallica sa Singapore nung Hardwired na tour. Nilipad kami ng jam dahil sa Balian ng Lieg, no? So, shoutout kay Eric Perpetua, isa sa tumulong din sa akin sa paglipad ko papunta dito sa mga documents na kailangan ko. Sila ni Arik, tinulungan talaga ako ng solid. So, shoutout sa inyo, Arik, tsaka Eric. Magkaano sila, no? Arik at Eric. So, parehas, alam mo yun, kumbaga, parehas silang instrumental sa pagpunta ko sa Canada, no, sa pagtulong. So, yeah, lumipad kami ni Reg, nanood kami. Puta, alam mo, hindi ko na naisip na makakanood ako ng Metallica live. Dahil, nung pumunta Metallica, panahon ng Black Album, syempre bata pa ako noon, grade 6. Hindi naman ako para payagan. Diba? Tapos, alam ko hindi na sila para pumuntang Pilipinas. Tapos, syempre hindi naman ako para lumipad. Kumbaga hindi ko naiisip yun. Tangan nililipad ako sa ibang bansa para manood. Diba? So, wala. Ganun lang yun. Tapos biglang nagkaroon ng pagkakataon na ilipad kami. So, sobrang solid. Jam 88.3, sobrang solid. Tapos pare, edi namili ako merch. Hanggang ngayon, ginagamit ko yung keychain na yun eh. Yung keychain, sombrero, tapos mga shirts. Yung mga shirts, iniwan ko sa Pilipinas dahil napagliitan ko, pare. Tangina, nung panahon kasi na yun, medyo pa ako mas payat. Sayang, no? Parang gusto ko sanang bitbitin sa tate yun. Dito sa Canada yun. Pero alam ko hindi ko magagamit. Parang alam kong na pagdating kong Canada, mas lalaki ako. So, iniwan ko lang sa Pilipinas. Sayang. Yeah, may dalawang shirt yun na, as in, kumbaga, tour shirt. Yeah. Pero yung cap, tsaka yung keychain dala ko. Yung cap nga lang medyo napipi dahil sa bagahe. So, hassle, sayang. Pero yung memories nun, no, hindi ko makakalimutan. Makulit yung gabi na yun. Kasama si Reg, si Tomas, si Toots. Si Ninya ba nandun? Ninya tsaka si Nino. Nandun din ata sila eh. Oo. Si Toots tsaka si Reyna. Sawa niya. Si Maki na Salitanaw. Oh, makulit na gabi. Pero Stig, napanood ko sila, Metallica. Kumbaga akalain mo, napanood ko pa sila. So isa pa yung Pantera dito. Pero sayang, syempre wala na si Dimebag, no? Tsaka si Vinnie Paul. Pero isa rin yun na mas naisip kong imposible ko na mapanood. Napanood ko pa rin. Although si Vinnie Paul nakita ko dati sa Helye, sa SummerSlam, yo. Marami akong pinanood na foreign acts sa SummerSlam. Isa yun, Helye. Big Four, napanood ko. Hindi Big Four na show, pero naparod ko sila separate occasions. So, yeah. Okay, game na. Live in Cebu. Flip top magigay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa Crown, High Minds, Real Jokes, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Ulap, Toyoware, Unhinged, lahat ng tulong at suporta, Black Manila, Hypebeat. Shoutout sa kanilang lahat. At sa kanan ko, Pandakan, Manila, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Aubrey. Ako yun, oo, pinakamaangas na fancy. Kakalabas lang ng laban kay Charisma lately. Kung may mas magaling Kung sino nagme-mix ng music ni Aubrey, ayusin nyo lang yung level dahil sumasabog. pa sa akin eh, pare, tell me. Pwede mo i-testing, kaso nga lang Ewan ko kung intention yun, pero Shoutout ko nga pala ang Kaiser Philippines, Hypebeat, Black Manila, Mama Chrissy Rolda Nacheta, Darda Cheta, kay Alternor, Oxy Tattoo, Kuya Jemmy Pakpak, Mark Tusok, 13th Street Hood, Delphonics, Retante, Lamel Marie at Trisa Day, Lashes and Bros Aesthetic, Ship Direct Virgie, at Temple Street Crescent. Yun lang, boss. May mute na naman tayong shoutout. At sa kaliwa naman, Mandaluyong City represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Charisma. Hanggang ngayon pangalan ko binabalik. oh, pareha sila. Pareha sabog. Ube ng mga taong masisiba. Sana ako din. Sobrang daming tinanim kaya di nyo na masisiba. Sayang, maganda yung beat sana.
Diba? Mas sigurado mas masarap pakinggan nyo kung hindi sumasabog yung levels. Siguro ng bass, ng kick. Ganun. Mandaluyong shoutout sa Temple Street, sa Ship, Charismatic Everywhere, tsaka Good Buds. Yeah, mamaya na. Kaya ano lang, rinig ba ako sa likod, rinig? Game? Okay. Shoutout sa Shift, shoutout kay Direk Berg. Nanalo ng coin toss si Aubrey, pinili niya mauna si Charisma. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zone 21. Yeah! Yeah! Aubrey, kamusta? Doon pa lang, panalo na to eh. Anong pakiramdam na pag bumabattle ka sa flip top, meron ka ng advantage na di nila alam? Kami, para makabattle, kailangan pa namin magkabang. Pag sumulat ng bars, kailangan daw panghalang. Tas ikaw, para makabattle, inaakit mo siya sa My Day, nagte-thirst trap ka lang. My Day nyo, kung magpapakilala sana, pwede bang idaan mo lang sa hawak? Ayun, napachat si Arik. Aubrey, ahon, game. Tangina, isang tangkal pala talaga to. Alam niyo bang aking nabuko? Nung bata pa to, batrip na batrip yung mama niya dito. Sa sobrang lapad daw ng noo, kapag nilalagnat to, kulang yung 2 bimpo. Putang inang noo yan, akala mo pinaliguan ng suntok. Si Krillin sa Dragon Ball, 6 lang. Yung kanya, 10 tuldok. Pero wag kayo, gangster yan. Temple Street, karnal. Proud na proud ako dyan kay Aubrey. Nung sumali ng gang, ganap na ganap. Ayun, binugbog siya ng OG kahit pinili niya na yung sarap. Sabi niya sa moto, so kalaban niya 4 na babae. Sa ating 5 babae, ako pinaka-stable kasi wala pang nakakagalaw sa akin. Wala? Ganda nung linyang nabuo. Sa battle, gumawa ng pakulo. Walang nakagalaw na taga-motus kasi yung gumalaw, taga-pulo. Di ako yun. Di ko pa napapanood yung Royal Rumble ng FMC sa Motus, no? Pero yun nga, sinabi ni M-Site, panoorin ko sa patang ko. Ewan ko kung kailan ko magagawa yun, pero tingnan natin. Kasi sinusubukan ko sabayan na yung ng flip top eh. Dahil 3 uploads a week na ang flip top, so sinasabayan ko siyang ganun. Pero mahanapan natin yan sa tamang oras. Kagaya ng PNP tsaka ng Batas FM. Yo. So sa lahat na nag-aabang, pasensya na kayo. Oo nga, no, pangalawang biyernes to na walang Batas FM. Hindi, gusto ko rin sana talaga siyang gawin. Pero napakaraming challenges tsaka hurdles ng bawat episode ng Batas FM. So, may tamang oras para doon. O siguro may tamang avenue para magawa ko ulit yun. No? Ewan ko. Tingnan natin. Mahirap ipilit ang mga bagay minsan dahil wala. Kapag pinipilit mo, wala eh. Pilit, di ba? Hindi ano eh. So, mo. Mangyayari ulit yun. So, pasensya na rin sa lahat na nag-aabang. Sa lahat ng mga tropa na pinangakuan ko rin na isasalang ko yung music nila doon. Pasensya na kayo, pare. Basta, nasa back pocket ko lang yung ano na yan. Batas FM na yan. Sa tamang oras o sa tamang avenue, tutuloy natin yun. Tangina nung birthday ko, nagpunta yan. Pati PNP, yo. Ganon. May mga kausap din ako na hindi na natuloy yung kwentuhan namin. So, pasensya na rin kayo. At, yun. Sinusubukan ko lang kung anong gawin kung anong uubra sa sitwasyon na meron tayo. Di ba? Parang yung, kumbaga, alam nyo na yun, pare, tangina naman. Oh. Yan. Doon ko nalaman yung galawan ni ate. Tanginan to, nagpapanggap na tibo. Pag lasing ka na, doon yung didiskarte. Tangina, nakakaisang shot ka pa lang daw, bigla ka nang gumewang-gewang. Yung ibang babae, lasing-lasingan lang. Ikaw, tomboy-tomboyan para mabembang. O nagaganyan ka na, nasasaktan ka na. Totoo kasi, di mo lang maamin. Alam niyo paano ko nalaman na ganun galawan niya? Sinubukan niya rin sa akin. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Tangina mo. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Di umubra yung pagtawag-tawag mo ng idol. Para akong tamad na estudyante, di ko pinasukan kasi yung subject, minor.
Ang angas ni Charisma, naka-braids daw yung buhok. Sobrang pogi, sobrang lupet, kahit picturean pa ng tulog. Sa akin hulog na hulog, yung may pangalan na putok. Pambato ng 2x2 nung ako kaharap, naging marupok. Nag-inom kami noon, tas biglang inantok. Pinahawak niya rin yung dede niyang malambot. Hay nako, ambot, nagubad na sa plot. Kaso lang merong karog, kaya di ko kinantot. Tangina, matulog, nakatagilid pa. Ano ang karog? Dinidikit yung puwet para aking mainda. Piling masarap, kaya nagpatikim na. Kaso lang, mas matamis yung sumang ko na tinda. Kaya idol ni Moki, kasama ko sa Ilustrado to si Charisma. Kamusta ka na, Smokey? Gramophone represent, yo. At rest in peace kay DJ Artag. Shit. Si Moki, may project sila ni Plasma, tsaka ni Crispy Fetus, yung Garote. Spatan nyo, abangan nyo, dahil nakaabang din ako doon. Lalabas yung EP nila. Ganto ba gusto mo? May flow yung acapella, handang magpatira basta merong pera, tumangos ilong, pagbalik sa eksena, ganyan kapag beach meron kang pampaderma. Nag-flow ako kasi idol mo, Smaglas. Idol mo yun? Yung artista na sikat? Batang kaya po yun, tanga, ikaw batang mabaho yung bilat. Sa battle, puro sigaw, woo! Woo! Ganyan talaga pag walang linyang mabigat. Patunay na puro ingay lang yung kulog na sumusunod doon kay Kidlat. Ooh! Shoutout kay Smag at congrats sa lahat ng success na naaabot, nararating mo, pare. Kung I'm sure hindi mo paparod dahil masyado kang busy. At pero yun, gusto ko lang ilabas sa mundo ng internet ang pagbibigay ko ng flowers sa kanya. Astig, di ba? Parang, kumbaga, syempre, hindi lahat para sa ganun eh. Kumbaga, siya, para sa kanya yun, pare. Para sa kanya talaga yun. At nagawa niya ng maayos, nagawa niya ng tama. Sana nakapagpundar siya ng malaki sa dami ng mga opportunities na dumating sa kanya, no? Kasi, I'm sure malaking pera yung sa dami ng projects, malaking pera yun. Yeah. Sana nakakapag-ipon siya dahil solid. So, congrats sa'yo, Smag. Congrats. Yeah. So, si Charisma, nagustuhan ko yung pinili niya yung sarap. Tagapulo. Sinubukan niya sa akin. Minor class, tas suman, basta yung tungkol sa suman tsaka kidlat, kulog, kidlat, ganon. Malinis sa performance, may mga high points. Tingnan natin si Aubrey. Mabaho daw yung bilat ko. Nung sinabi niya yun, nag-aapoy. Tangina, di ba nung pumunta tayo sa Sogo, gusto mo tong inaamoy? Yung itsura ni tita, oh. Oh, shit. Siya yung nadyahe. Shoutout sa'yo, tita. At nakakatuwa rin na syempre lumalawak yung demographic ng Flip Top, no? Yun din kasi yung pinupunto ko sa pagiging responsible sa pag-iisip at pagsusulat at sa mga sinasabi, sa content, sa substance, no? Dahil lumalawak and yung pagiging responsible lang, kumbaga mas maging conscious lang tayo. Di naman ibig sabihin na bawal ka na magsabi ng kahit ano, diba? Pero keep in mind lang na napakalaki na nung demographic ng Flip Top kumpara nung 15 years ago o
Oo, di ba? So, hindi lahat ng nag-a-apply noon mag-a-apply ngayon. Dahil, yun nga, gaya na sabi ko nung simula, walang absolute eh. Di ba? O at least para sa akin. Kung baga lahat ng sinasabi ko, para sa akin to. Kung hindi kayo nag-a-agree, okay lang yun. Hindi ko ina-expect na mag-a-agree ang lahat. Pero, di ba? Kumbaga, I'm sure may sense yung sinasabi ko. Or worth considering. You know? So, pero shout out, di ba? Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede magmura, hindi ka na pwede magsabi ng kahit anong bastos o ng masama, ng salbahe. Pero yun, kumbaga yung mga nanonood hindi na kagaya ng mga ibang nasa harap. Meron na tayong kagaya ni Tita. Yun lang, sensitivity lang. Di ba? Tapos, nung sumali daw ako sa gang, sarap daw yung pinili ko. Tanginan to, sinungaling. Alam mo yun eh, kasi ikaw yung may gustong tumira nun sa akin. Oh, kaso ayoko, maliit burat mo. Yo, check! Pero nagsogo kayo. Ibang klase na si Charisma. Pansin nyo ba, tag life na yan? Yung buhay nag-iba na ng aspect. Kumegengeng, bumebebeng, yung galawan pang suspect. Pero minsan ka nang sumabit nung sinubukan mo kumadagit at itong buhay GTA ay nagawa kong mabasted. Real talk. Kahit pa home court mo tong Manda, malabo ka tsumamba. Parang niligawan mo ko ulit, tas di kita binigyan ng tsansa. Kaya paano ka magpapabida sa katulad ko na diva? Kung noon pa lang, di na umubra sa akin yung taglay mong karisma. Kasi top tier daw to ng pulo. Pero sa flip top, batukan. Kala ko ba marunong to? Paano lalim-laliman pero ilog lang naman yung dunong mo? Pes kung sabay ka lang sa agos, ay malamang malunod to. Kasi kung ikaw big fish naman daluyong, iba naman daluyong ko! Gusto mo malaman pinagkaiba natin? Sige, teka. Hata naman makinigin yung mga tenga. Totoo naman na sa aming dalawa talagang siya una dito sa eksena. Pero ano ba talaga meron ka kung wala? Bakit pilit umeentra? Tsaka ka na magangas kung talaga nakabuo ka na ng pangalan repa. Kaya kakakakariris ba? Bakit di mo pa naisip? Dahil ba yung utak mo makitid? O kanina nag-smoke ka dun sa gilid? Kasi tangin na ngayong gabi na to, malamang nga tiyak kang mananahimik. Ang lumabas na nga sa limit. Ikaw tong taga Mandaluyong, pero puta ako pa yung mas may dalang init. Oo, sige, babae na ako. Pero malaki sampal to sa mukha mo. Nakapag-isa buhay. Rookie pa lang sa Davao na naidayo. Kadalaban din nakakaumay. Kasi lagi may pinapakitang bago. Ikaw nakilala ka bilang kauna-unahan ni Bagsik na panalo. Kaya ano bang ginagawa mo? Kung yung Talaga. Una, panalo ni Bagsik kay Charisma. Ano? Ang gandang, ano yun, ang gandang angle yun. mga bagay na di mo kaya nagagawa ko. Alam ko na masakit sa'yo yung gago na nagawa ko to bilang babae. Paano kaya ako naging babae ba ako? Lalaki yun. Di tayo magkapantay. Kita nyo no cap. Usapang kulit, ikaw pang royal. Ako, si kapag black, magkaiba din kapag sa value ang kargado at all stock. Alam nyo agad agwat ng quality. Malayo pa to. At itong tinalo ni Bagsik, matigas na daw bungo. Tangina mo, wak, pes ngayon maeekisan. Parang logo ng straw hat. Nakabangon ka kay Julian Nico. Tingin ko ay no, Brad. Ikay bigla na pa-throwback. Kasi kaharap mo ulit yung Nico. Kasi yung Nico pang back! Pa-cute ang ina mo. Ganda yun. Gusto ko yun. Yung Nico pang back. Tapos na ba yun? So, yung inaamoy rebat, effective yun para sa akin. Tsansa, hindi kita binigyan ng tsansa. Mandaluyong ko, narinig na natin kay Balakid yun. Yung wordplay na yun, pero effective pa rin. So, pinuntusan ko yun. Tapos yung flow niya sa dulo, nag-rap talaga siya. So, mas may flow, mas may cadence, mas may rhyming, ganun. So, pinuntusan ko yun. Tapos, talo kay Bagsik na angle. Ang sarap gamitin nun. Kasi,
Kumbaga hindi naman dahil sa hindi magaling si Bagsek pero dahil lang sa win-loss record niya. Diba? Parang walang pinagkaiba kunwari kay Shea na may ganong win-loss record pero hindi mo i-discredit si Shea dahil champion yan eh. Pero lalo na bago siya nag-champion, yun yung isa sa mga pwedeng i-angle sa kanya. Diba? Alam natin na hindi masyado nagmamatter ang win-loss pero pag merong ganong pagkakataon talagang magagamit at magagamit. Diba? Tas yung ong back. So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hindi pala ako bibilang. So, round 2. Pwede natin sabihin tabla, no? For fuck's sake. Yeah. Tingnan natin, round 2. Medyo gutom na ako. Inamoy ko daw yung bilat niya. Dinamay pa ni Ungas. Taka, kahit mabaho, aamoyin yan, lalo na paggubas. Tanginang rebat yun. Tangina neto. Dapat dito mawala. Mag-aaya kay Pibus. Ano naman kung tinalo ni Bagsik, at least kasama ko na si Cygnus. Bakit kasama Cygnus? Sinabihan siya ni Casper lang, di ka na pumapasok ng school. Alam niyo, Rebat? Casper, magkaiba tayo ng karanasan. Walang nagpapaaral sa akin. Anong wala? Tangina mo si Tita Mercy nasa pandakan, inaantay ka na uli. Natuto ka lang daw mag-content kay Lipram, hindi ka na umuwi. Tangina yung ibang MC nagagalit, nagre-rebat, pag pamilya nadadamay. Ito nag-react, baliktad, tinakwil yung nanay. Sabi niyo, wala kasi karisma, di na kami nagkakaintindihan, kaya lumayas na ako. Tanginang dahilan niyan, napakalikot. Malaman-laman ko kaya hindi sila nagkaintindihan kasi mama niya bingot. Ngango ka. Ba't gusto mo, aray, ayaw? Tatawa si tita. Yun ay, kung di ako nagkakamali, sinimulan ni Lipcram na angle, no? Parang ginawa niyang realidad. Ewan ko kung ano ang katotohanan tungkol doon. Tingin ko hindi naman totoo kasi parang fact, talaga bang gagamitin mo yung kung totoo? Tangina na ito, galit na galit. Kapag pinapagalitan, ang daming angal. Okay lang daw pagsabayin yung school, pati battle, wala naman daw bawal. Kaso lang bumabagsak ka na, yung flip top naging sagabal. Si Luxuria nagsimula ako magtatapos. Magtapos ka ng pag-aaral. Kapag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag nagbanggit na to ng burat, pati si ate magre-react na ng sagad. Pero pag ako, nagsulat, hindi pwede yung sapat. Ikaw pwede ka manulak, pwede ka manakit, pwede mo gawin lahat. Pero pag ako napadikit, uy, manyak na agad. Sorry, dumikit. Bakit ka galit? Di ba kinis mo rin naman si Sikreto? Pasalamat ka, yung Sikreto mabait. Kung ako yung ninakawan mo ng alek, baka tadyakan kita pabalik. Tanga, pumasok ka kasi ng school. Okay na yung public, kahit di na private. Mag-take ka ng exam, huwag ka mag-take ng marijuana na high grade. Sa battle, puro tulak, puro physical. Sa mga MC niya na classmate, dinadaan na lang sa foul, baka sakali makagraduate. Asa na yung kaibigan mong si Marik? Sorry, bawal daw pala banggitin yun. Rules niya, bawal banggitin sa battle. Asa na yung kaibigan mo mataba? Na nung umorder sa akin ng suman, pati dahon kinakain. Na pati dahon kinakain. Tanginon to mga to, pawisan after battle sa VIP, nag-iiba yung hangin. Pero okay naman daw, Rick, kinagat ng tao yung nagawa mong pagsamahin. Okay pala yung mga taste nyo no? Maalat tsaka maasim. Dating magkaaway to. Turingan nila ay enemy. Pero pinagkampi sila ni Arik, yun yung naisip niya na remedy. Yung maalat pati maasim, nagkaroon ng magandang recipe. Hinalo yung salt dun sa vinegar, yung pala yung solution sa chemistry. Chemistry, di niya alam, di kasi pumapasok.
kasi lagi na lang nagko-content. Sir, di ba kinukuha na ito yung mga clips sa YouTube tapos ina-upload? Di ba? Tong inang yan, punta sa CapCut, create a project. Nakakapag-review ng mga battle pero di nagre-review ng subject. 100k followers ako! 100k followers ako! Paano di dadami yung views? In-upload mo laban ni Saito, ni Kairam, ni Lipcram. Putang ina, dadami talaga yung views. Di ba? Bawal yun, sir. Copyright. Hindi ba ito na-orient? Panoorin yung mga video ko sa FB, tinda ng suman, tinda sapatos, mga bahay na room for rent. Habang nagnanakaw lang kayo sa YouTube, kaya Enigma walang consent. Magkaiba yung binubuhay ng content sa buhay yung kino-content. Respect. Respect, Charisma. Isa ako doon. Igre-review ko battles. Pero may basbas ni Arik. O, di ba? Kumbaga, nag-usap kami ni Arik talaga tungkol doon. Sa lahat ng nagre-review, di ba? Kumbaga, ilan ang kinausap si Arik tungkol doon? Kumbaga, delikadesa. Pero respect pare, respect Charisma. Pagbutihin mo, masaya ako sa success mo. Bawal magitan yung kasama niyang mataba. Bawal isama sa description. Tapos bawal ko rin siyang dikitan ng mga ganyan. Dapat dito, force eviction. Sobrang daming bawal pag ikaw kalaban, kaya lamang agad to sa prediction. 100k followers, pero sa battle, puro ka restriction. Alam niyo ba dapat may topic din to? Dapat may content to. Siya daw yung rallyista, tapos ako daw magpapanggap na pulis. Di ba yun yung sinabi mo? Kahit alam mong ayoko sa mga pulis kasi mga Pilipino nilatigo. Pero pinipilit mo pa rin yung ganun topic, putang ina, grabe to. Kaso para sa content, di ko binaba prinsipyo ko, di naman ako si Rapido. Nadagdagan ng respeto ko sa iyo, Charisma. At totoo ang mga sinabi mo sa marami ka sinabi dito sa round na to. Astig, kaya pala idol na idol ka talaga ni Mauki, no? Yo, check! Oops, tapos na pala. Yung go bus rebat, tsaka yung di ka na umuwi. Gustuhan ko yun. Yung bingot, gumaga binalik lang niya yun. Tapos magtapos ka ng pag-aaral. Alam nyo, sobrang gray area ang pag-aaral. Yeah. Oo, magandang bala siya. Magandang bala siya pero parang ano siya, pag sa batang edad pa lang sumasama ka na sa sistema. Ganun siya. Na naniniwala ako na mababago lang natin ang mundo kung hindi tayo sumabay sa sistema, di ba? So, ako nakikita ko yung pag-aaral na parang backup plan. Parang hindi, kapag nag-aral ka, nag-graduate ka, tas yun na kagad yung pinursue mo, kumbaga, naging, wala, tumalon ka kagad sa sistema na, sumama ka. So, yung mas malaking kalaban, nagiging kakampi ka nun. Diba? Kapitalismo. Isa talaga sa pinakamalaking kalaban ng kapitalismo. Di ba? So, yun yung kalaban mo doon. Pero syempre, kapag di ka nag-aral, di ka nagtapos, yung opportunities mo, hindi din kasing dami. So, kailangan mo rin yun dahil syempre, gusto mo rin para sa future mo, para sa magiging pamilya mo. So, napaka-tricky niya, no? So, ang hirap din maging judgmental tungkol sa bagay na yan kasi hindi nga siya absolute eh. Hindi lang yun yung way. Di ba? Yun. So, kumbaga ako, nung tinapos ko yung pag-aaral ko, sa totoo lang pare parang hanggang ngayon, halos hindi ko pa ginagamit yung diploma ko. Yung para lang sabihin na, tinapos ko to. Magagamit nyo dahil tinapos ito. Pagkatas ko mag-aaral,
dumiskarte rin talaga ako sa sarili ko. Parang nasa back pocket ko rin yun. Yung diploma na parang kapag no choice, yun ang gagamitin mong card. Di ba? Pero hanggang sa kaya, ginagawa ko lang kung ano yung tingin ko, kung ano yung gusto ko. Yung ganun ba? Na, syempre responsible ka sa choices mo. Pero, yun siya. Hindi ko sinasabi na mali yung mag-aral ka, tapusin mo, tas gamitin mo kagad yung diploma mo. Hindi. Kanya-kanya yan. Nasa sa inyo yun. Pero, tandaan nyo na meron tayong mas malaking kalaban. Yun. Kaya kahit yung mga maliliit na hidwaan parang tanginan nyo pare, may mas malaki tayong kalaban. Di ba? Maraming irrelevant and kumbaga sa bigger picture di ba? Marami tayong pinaprioritize na tangina hindi talaga importante. So, once na mas maintindihan din ng mga tao yon, mas magbabago ang galawan. At once na naintindihan mo kung sino ang tunay na kalaban, di ba? Mas magiging responsible ka rin sa kung paano mo i-approach ang mga bagay-bagay. Pero yun lang. Akin lang yun, pare. Kung tingin yung Dane, hindi nyo kailangan gawin. Kung tingin nyo na mas effective yung kung ano man, nasa sa inyo yun. Whatever works. Dahil kung ano sitwasyon ng bawat isa, sitwasyon ng bawat isa. Yeah. Tito Op. So, tadyakan kita pabalik. Pinuntusan ko yun. Yung makagraduate, tapos maalat, tsaka maasim, chemistry, buhay yung content, respect, charisma, respect sa'yo dahil doon. Tas yung kung paano niya ginamit si Rapido, pinuntusan ko yun. Mukhang mas malakas yung round 2 ni Charisma kaysa sa round 1 niya. No? Tingnan natin round 2 ngayon ni Aubrey. Dito ba ako pumapasok at taga-aral? Tanginan to, ulul! Nakaraan nga inatid mo ako sa school! Ay, tumatawa real talk kasi! Ay! Tsaka, ang dami niya pang sinasabi. Lahat naman nagbimintis. Kung siya daw yung hahalikan ko, tatadyakan niya daw ako. Subukan natin Yung paghalik ni Aubrey, parang may kasamang haplos at lambing May ginusto niya talagang gawin yun pa. At hindi rin na-expect ni Charisma yung ngiti yun. Hindi, diba? Tangina mo! Gusto na lang. Tanginan to! Ang hilig sa atin, puro lang dito pagbibida. Ayoko lang ng isa pa, baon ng kanyang hininga. Legit. Yo, check! Bago ako magsimula at alisin sa hanay to, tangina nyo hindi bingot yung nanay ko. Alam niyo bang si Charisma madiskarte ito na human? Kaso masyado ng kupal. Nagpa-feeding program sila, yung kanin na lata, yun yung ginawa niyang suman. Ang makulit pa dun, pare. Ang pangit niya kabanding. Yung suma niya, putang ina, ang kapal ng dahon ng saging. Pero masarap naman daw. Sa lasa, ang daming namiyasa. Alam niyo ba secret recipe nito? Asukal na madami, tas tamod ng Bisaya. Tangina ka ba? Kaya pala tinatropa mo sila 30 para may libre kang supply. Ikaw Tsaka, wag nga ganyan lagi mo braids. Nakakahilo sa brains. May pakanan, may pakaliwa. Ano yan, waist? Tanginan to, alam mo, huwag ka na mag-rap. Tangina rapper, tapos yung buhok inspired by Google Map. Maligaw ba ako dyan? Inspired by Google Map? Kaya ikay nakakainis sa napili mong estilo. Nakakabagot, nakakabanas ang
sarap mo na masiko. Ano mang mapa ang gamitin, siguradong lampaso ka iho. Kahit taga Mandaluyong kaparal, wala kang lugar dito. Ang daya rin ng mga babae kapag nang dadarag hindi pwedeng palagan. Pwede lang gawin Wala kang lugar dito. Tanginan to, wag mo akong niyayabangan sa imahe mong baluktot. Mukha ka nga, di ba nakakakandot? Di ba? Ako pa ata magtuturo sa'yo ng tamang bitaw. Ang nagpapakita mo. Yung suman mo, kaning hilaw. Itong nagpapakatret, sa akin simot, di bagay sa'yo mag-angas tanga at sobrang likot. Ang masasabi ko sa'yo bago ka tuluyan matigok na wala akong respeto sa mga rapper na mukhang may bimpo sa likod. I'm sure may iba nang gumamit ng dati. Pero pinuntusan ko pa rin. Ako palin ka ng sobra, yan lamang aking nais. Hasain mo pa sarili mo sa paggamit ng papel at lapis. Hanggat ang iyong kagalingan ay umabot na ng labis, ikaw na lang sana namatay, hindi si Pope Francis. Siya raw yung tomboy kasi yung may narating. Abahane pala ito. Ngayon alam ko na yung pagkatao kung bakit baliko. Ngayong round mo na, tumalak-talak ka na dyan. Respeto natin yung ganito. Sabay-sabay po natin pakinggan paano magalit mga tibo. Oh, sige na, rounds mo na. Gagawin nalikan ako. Yung titi ko naging hard. Hinatid ko raw siya. Teka. Nagustuhan ko yung hinatid mo ako sa school. Tsaka kung paano niya ginamit yung kiss. Nakalimutan ko yung line Tapos yung di bingot nanay ko. Ang ganda rin ng kung paano niya kung paano niya ginamit yun. No? Tapos yung susuman, tas supply. Mukhang may bimpo sa likod. Yeah, tingin ko naman yung parang consistent si Aubrey no? Pero sa round 2 angat si Charisma doon. So round 1 tie, round 2 Charisma. Tingnan natin ang round 3 ngayon ni Charisma. Sa school natural, papasok ka bilang guard. Ano naman kung naka-braids? Di ba, pogi naman? Totoo? Di talaga bagay ito, lalo pag malapad yung noo. Si Lipram may jowa. Si Aram, kilala niyo yun, yung mga laging kasama niya sa content? Jowa niya yun. Alam mo rin naman, bakit ka sumama? Para tatlo kayo, yung galawan nito walang kaduda-duda. Para makapasok sa flip top, sumama sa sikat. Ayun na, nagbunga. Lupit mo rin, Lipram. 2 ang nakuha. Porket idol mo si Bugoy, nagsama ka na ng bruha. Gago, tinanggal na yan sa team. Kasi napaka-gasos niya na rin. Napaka-nice din yung araw-araw Sunday. Kala ni Aubrey, araw-araw sila mag-ice cream. Kala mo talagang ganda sa FB, nakaremini naman. Nakakaning. Isipin mo pre, in-order mo si Nadine, ito, tapos ito dumating. Panay pakita pa ng dede, pakita ng legs para sumikat, napakagaling. Handang magpabasto sa screen, masabi lang na yung Aubrey, miles yung narating. Isipin mo, isang labang ka pa lang sa flip top, tapos nilagay ka na agad sa 2x2. Tapos nalaglag, nilagay ka naman sa isa buhay. Tapos una mong kalaban, Lipram, ano yung sir, di sinetap? Sumasama sa mga sikat para madali niyong mahagilap. Okay lang na manyakin at is di raw dadaanan yung hirap. Habang kami, kailangan pa magsikap. Habang ikaw, kailangan mo lang magpawasak, sila na bahala mag-build up. Isipin niyo kung anong mga ginagawa niya. Kung kanino sumasama. Tignan niyo yung pormahan niyo, nakakawalang gana. Kasi kinakantot pa yan ng tropa niya. Okay lang sa kanyang gawin siyang komedya. Tignan niyo sa Facebook, makikita niyo mga ebidensya. Talaga, Aubrey, para sa iPhone tsaka sa pera, kung sa bagay nakalagay na nga sa Bible, madaling nauto sa Apple yung nakahubad na Eva. Wala
walang nanay, hindi nag-aaral, iniwan na ng mga tropa. Dinanas mo lahat ng hirap kaya hindi natin mabiblame. From Barakuan, lumipat ng Motus, tapos naging lip cram, hinahabol niya yung fame. Parang naglalaro lang ng Dota, palipat-lipat lang yung lane, napapablink kung saan may wave kasi nga Queen of Pain. Kaya alam ko sinulatan ka ng tito mo, kinakantot habang sinusulatan. Yun yung napili niya na trip. Aubrey, tingin ko sa'yo mananahi kasi galawan mo pang weak. Ito sinulid, ito karayom. Kuha nyo ba mga chip? Para pumasok yung linya dun sa rounds, lalawayan na muna yan ng lip. Kasi tangina, hindi ko kamatch to. Enigma, ba't ito yung hinarap mo? Kung sinali mo ako last year sa buhay, may champion na sana sa batch ko. Oh! Enigma, ngayon ka na naman, Karisma, nagyayabang ka na naman. Masyado ka mapagmataas. Pasensya na, pero ikaw na bahala maghabol. Tinapat niyo ako sa pandakan, kaya ako'y nagyayabang na tol. Kasi kung ikaw lang kalaban, pasensya na. Mahal kita. Kaya ako nasasabi ang mga yan. Bilang karnal, bilang kaibigan, pag binabasos ka nila, ako'y nasasaktan. Pero di mo kailangan dumikit sa mga sikat, Aubrey, para yung kahirapan malampasan. At sana gumraduate ka na para mas deserve mong palakpakan. Nagustuhan ko yung malapad yun noong ribat. Tapos bruha. Buguin ako iko'y bruha. Lalawayan ng lip. Pandakan. Tol. So, parang second round na pinakamalakas ni Karisma, no? Tingnan natin round 3 ni Aubrey. Dati naalala ko si Bugoy na Koy nakasama ko ng ilang beses. Kila Donji. Yeah, kila Donji. Shoutout kay Donji. Kamusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan, pare. Yeah. Paano ako gagraduate? First year pa lang ako. Pag nag-fourth year na ako, dun gagraduate na ako nun. Gago ka? Bobo. Game. Agresibo na galaw. Gangster eh. Lahat kayang sabayan. Pero pag-usapan natin ngayon kung talagang sabayan. Tara. Kasi sinabi niyan kay Class G, nandito ka sa Pinas kung saan walang kwenta yung edukasyon. Pwedeng tama ka dun, pare. Pero di ba graduate ka ng engineering? So paano mo yun nasabi? Kasi pag ganong angle, papalakpakan ka ng madami. Bahay yung bubuin nyo, hoy! Hindi peking imahe! Graduate ka... walang kwenta edukasyon pero tapos ka ng college. Ano yon, pang front lang? Hindi mo gusto? Diploma, ikakahiya mong ilahad? Pagtapos mong ma-pressure sa mga exam po, tapakulo lang yun lahat? O baka kaya mo yan nasabi kasi... O siguro, tungkol doon sa sinasabi ko kanina, no, hindi ko ginamit yung diploma pero ginamit ko yung natutunan ko. Mas yun. Yung mga naging trabaho ko after ko mag-aral, hindi nila hiningi yung diploma ko eh. Pero kinailangan nila yung mga natutunan ko. Siguro mas ganun. Yeah. Kasi, nagsimula ako recording engineer eh. Hindi lahat na recording engineer nagkaroon ng degree sa ganun eh. Practice siya eh, tsaka experience, di ba? So, yun siguro yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pating bahay na marenta. Kahit tapos ka, wala kang trabaho at pera. Kung magkakanegosyo ka man, mahina benta. Edukasyon ba talaga yung... Wala ba talagang kwenta yung edukasyon? Ikaw lang yung walang kwenta. Kasi di ka namang ganyan lately. Ang lala mo na, bestie. Next time, sabihin mo yan kay Apex Abra, Luni at Ronenli. Diba? Kaya yung putang inan to, huwag yung pinapakinggan. Gusto lang niya ng atensyon. Sige, ating bigyan. Edukado talaga to. Kaya nga makabasag pinggan. Sinabi niya lang yun sa inyo para maangas siya tignan. Cool kid. Para maangas siya tignan. Kaya nga nagdala ng peking baril sa laban.
Ang tapang nako! Kahit ata si Yang Wan, hindi matatakot sa'yo. Sobrang pano kahit itutok, mali-mali kanyang patama. Tanging pabida ang dating kahit mahina yung kargada. Galing mamili ng baril na pagtitira walang bala. Kaya di nagtatanda kalamabisa ganyang bara. Nalilibang na lang sa baril-barilan mga bata. May angas din akong dala, bata pa lang. Pero di ako nagpaka-stupid. Ikaw kung kailan ka tumanda, dun ka naging cool kid. Maayos naman yung buhay mo, nakakaraos kahit sabihin di sagana. Ginagawa mo lang miserable para makapit in sa kalsada. Tangina mo, engineer na yung stana. So ngayon, gumagana na yung dating mga plano. Ikaw sana ang kasama paglipad ng aeroplano. Unul! Graduate sa may pagiging gangster tinayuan. Pero para sa street na to, sa tinapos mo na kurso, wala ka pang nasimulan. Pagtapos mong magpaka-good boy, humasel, tapos umiwas sa inuman, sabay maggagangster ka sa street na may dalang asuman. Kaya sige, magpaulan ka lang ng bala, yan sigurado sa akin lilihis. Matagal na kitang kilala sa imahe mo, di ako bumibilib. Ganapan mo lang pagiging gangsta. Sa pagiging peke ka, nagtitiis. Kung ito bumibeng-beng sa kalsada, ko tatapusin ko pagpupulis! At ikaw, ang una kong Sana maging maayos kang police, Aubrey. uhulihin. Kahit sino, wala diyang sasalo. Dahil minsan ka nang nahulog sa akin at ako pa din nagdadampot sa'yo. Okay na. Yeah, yung round 3 ni Aubrey parang hindi madami yung high points, no? Siguro marami siyang mga inangle o pinunto na hindi masyado sensible sa kumbaga ginamit niya na graduate ka pero ganun parang hindi umuobra sa sa context ng Pilipino, no, parang ganun so yung bata tsaka barel yun yung pinuntosan ko. So pwede natin sabihin na tayong round 1 nila tas round 2 and 3 nakuha ni Charisma. Tingnan natin sabihin ng judges. Pero okay pa rin. May mga konting stumble si Aubrey pero mukhang okay na performance din. At entertaining pa rin kahit na kumbaga sa 2 and 3 nag-dominate na talaga si Charisma kay Aubrey. Kumbaga pumalag pa rin talaga si Aubrey. 2021, Aubrey vs. Charisma, mag-yes pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng urado, 5-0. Mag-ihay tayo lahat para kay Charisma. Shoutout po. Salamat nga pala, yo. Gusto ko lang batiin ng happy anniversary ang Temple Street. Dito sa inyong lahat. Shoutout kay Aubrey, pati sa lahat. Happy anniversary sa Temple Street. Kaya panalo tayo lahat doon. Thank you. Yung Bugsik, malinaw naman kay Charisma yun. Siguro mas lumalanding lang talaga yung suntok ni Charisma. Pero yung rap skills, sobrang props kay Aubrey. Lalo na yung round 3 niya. Siguro yung round 3 doon siya medyo nakahabol kay Charisma. Pero yun nga, overall Charisma malinaw. Aubrey, Charisma, pareho tropa din yun. Pero para sa akin, yung overall in judging ko, binoto ko si Charisma. Siguro factoring linis. Kumaga kung ni Charisma yung flavorful yung round niya. Si Aubrey kita-kita ko yung attempt. Tsaka ang ganda rin delivery ni Aubrey. Pero may mga dulas lang kada round, tapos kung sa mga punto ng mga angles mas okay siguro yung nagagamit ni Charisma. Pwedeng hindi lahat okay pero parang din yung kung paano nagamit sa atake, maganda yung pagkakasulat, pagkakamada. Tsaka yun, Charisma malinis talaga. All rounds. Yun, parang lang din siya parang Class G versus Atoms Yung sa unang round para sa akin, ang lakas ni Aubrey. Kanya talaga yun. Pero nung round 2 o 3 doon, parang medyo naging flat na lang. Solid pa rin pero unlike kay Charisma na ang lakas ng impact ng mga punches niya. So yun, Charisma. Round 2 o 3, Charisma. Anthony, round 1, binoto ko si Charisma. Yun, maganda naman yung pinakita ni Aubrey nung round 1, lalo na yung flow. Pareha sila nag-flow nung round 1, kaso mas effective at mas malinis yung performance ni Charisma sa flow. Kaya round 1, Charisma. Round 2, Charisma din. Medyo hindi tumatama yung mga pabirong banat ni Aubrey. Samantalang yung kay Charisma ay tumatama halos lahat. And round 3, yun yung pinakadikit na round nila. Pero slight, binoto ko pa rin si
si Charisma. Kaya all 3 rounds Charisma. Cygnus, ang pinakapoging rapper ng Naga City. Binoto ko si Charisma, all 3 rounds. Napakaangas nung rap skills sa nung flow ni Aubrey. Pero natapatan ko ni Charisma. Napakalupit, napakakulit na mga idea, mga angle na napili ni Charisma. Swak na swak. Sobrang medyo nababawi ni Aubrey sa mga gimmicks kaso medyo hindi masyado tumatama yung ibang mga punchline niya kay Charisma. Kaya all 3 rounds pinoto ko si Charisma. Yeah! Congrats kay Charisma. Maganda Congrats siya. sa parehas. I mean, masarap sa pakiramdam. Buhay yung crowd. Tinanggap kami ng tao. Parehas kagaya nga na sinabi ko kanina. Para sa akin, parehas kaming panalo doon. Masaya ako sa naging laban namin. Although, may mga bagay na hindi nakakaintindihan ng mga persons na to na ano pa din namin, natawid pa din namin na maganda yung laban. Ang ganda ng palitan namin. Yung mga rebat-rebat nga, the best. Kadalaban din nakakaumay kasi lagi may pinapakitang bago. Ikaw nakilala ka bilang kauna-unahan ni Bagsik na panalo. Kaya ano pa ang ginagawa mo? Kung yung mga bagay na di mo kaya nagagawa ko, alam ko na masakit sa'yo yung gago. Nagagawa ko to bilang babae. Paano kaya ako naging babae ba ako? Lalaki yun. So ayun, sobrang saya. Feeling ko naman nag-enjoy talaga lahat ng mga tao. Ayun, nabitaw naman namin lahat ng mga gusto namin nibitaw. Isa sa mga pinakagusto ko nangyari kanina yung nagsasabayan kami ng rebat, parehas kami nagbibitaw ng ganon. Tapos yung meron din siya mga nakakatawa, tapos meron din ako nakakatawa. Hindi ko rin na-expect na napapakita niya yung gano'n na pag-aandaan niya rin ako, kaya sobrang nagpapasalamat din ako kay Aubrey. Tangina, matulog, nakatagilid pa. Dinidikit yung puwet para ating mainda. Piling masarap kaya nagpatikim na. Kaso lang mas matamis yung sumangkaw na tinda. Yun, baka maglabas din kami ng kanta ni Aubrey after nito. At marami rin akong ilalabas na album. Marami akong ilalabas na kanta, tapos meron din akong isang album na ilalabas. May 11 na kanta yon. Tapos meron din akong i-out na merch, yung sa Charismatic, mga bagong designs. Sa Pares ni Charisma, marami tayong, baka magkaroon na ako ng cart na papaikutin ko sa Mandaluyong. At Congrats! marami akong parating sa negosyo, sa music, pati na rin sa battle, baka mabigyan pa tayo. So, ayun, kagaya nga lang sinabi niya, pinag-usapan na namin to na kapag katas na laban namin, ilalabas namin yung kanta na ginagawa pa lang naman namin. At sa akin naman, siguro, ayun, meron din akong mga nakalatag na i-upload ko na lang din ng music. Tapos baka, nagpaplano akong gumawa ng merch kaso di ko pa alam kung sasabay pa ba siya sa ira ngayon. Pero ayun nga, focus muna ako sa school ulit. Kasi lagi na lang nila ina-angle, sana graduate na daw ako, first year pa lang ako. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga patuloy na naniniwala. Sa mga nambabash, salamat pa rin kasi gasolina ko yan. Siyempre gusto ko lang din magpasalamat kay Aubrey sa magandang laban na pinakita niya. Kahit ano naman mangyari, alam niya yun. Lagi lang ako nakasuporta sa kanya kasi yung battle na to, baga hindi lang naman siya battle para sa akin kasi talagang iba yung tingin ko sa kanya. Kapatid na rin talaga. Yeah. Ayun, sorry sa mga fans ko, talo na naman ako pero lalo akong nagkakaroon ng dahilan para bumawi ulit ng mas malakas, ng mas maayos at ng mas polido talaga. Kaya pinapangako ko sa inyo na mas gagalingan ko pa. Yeah. Tama, Stig. Ika nga ni GL, ascend lang ng ascend. Diba? Tuloy-tuloy lang, palakas lang ng palakas. Salamat sa lahat na nanood. Saludo kay Charisma at kay Aubrey. Aubrey ba? Audrey, te. Nalito tuloy ako, te. Aubrey. Yeah, shout out sa lahat ng mga nanonood dito. Sa nakikitrip sa akin. So, yeah. Yun lang. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe. Na-appreciate ko ang mga magagandang comments na pinapaabot nyo. So, yun. Siyempre, hindi ko na-appreciate yung mga pangit na comments, di ba? Hindi ako magkukunwari na gasolina ko yan. Chong, hindi ko kailangan ng gasolina. Hindi na ako bumabattle. At slow and steady lang ang ginagawa ko dito sa page, dito sa channel. Chill lang. Good time natin to. Ito ang
pahinga natin. Yeah, salamat sa inyo.